Imposible. Tiyak na may tumulong sa kanya. Nagulantang ang mga propesor ng MIT sa makabagong algorithm ng isang dalagitang Pilipina mula sa isang liblib na barangay. Nang buksan niya ang kanyang screen, napanganga sa pagkamangha ang Chief AI Officer ng Tesla nang makita ang code. Hindi ako makapaniwala, sabi niya. Ito ang problemang hindi malutas ng 20 tao sa aming team sa loob ng 6 na buwan. Ang hindi nila alam? Nagsimula ang code na ito sa isang laptop na pinulot mula sa junk shop. Ang nakakagulat na kuwentong ito, magsisimula na ngayon. Ang pangalan ko ay Maria Santos. Ipinanganak at lumaki ako sa isang malayong barangay sa probinsya ng Quezon. Nang unang magpalipad ng rocket si Elon Musk, kasama ko ang aking lola na nagsasaka sa bukid. Nang maganap ang AI revolution sa Silicon Valley, halos wala pa kaming maayos na internet sa aming barangay. Kahit na pinag-uusapan na ng buong mundo ang aking kwento, mayroon pa ring isang tunay na salaysay na walang nakakaalam. Isang buwan bago ako palakpakan sa Stanford AI Conference, ganito ang itsura ko. Isang maulan na umaga, sumakay ako ng tricycle at bumiyahe ng 45 minuto papunta sa San Isidro National High School. Ang uniforme ko, na maingat na pinlansya ng aking lola kagabi, ay walang bahid dungis. Ngunit ang bag na dala ko ay isang segunda manong gamit na binili niya sa palengke sa halagang 20 pesos. Iniwan ako ng mga magulang ko noong 10 taong gulang ako matapos malugi ang kanilang maliit na negosyo at mula noon kaming dalawa na lang ng lola ko ang magkasama. Hay, klase na naman sa computer, bulong ni Ana. Ang katabi ko, pakiusapan mo na kaya si Sir Reyes na payagan kang gumamit ng computer? Umiling lang ako. Wala naman akong computer sa bahay. Kahit matuto ako, saan ako magpa-practice? Sa computer laboratory ng aming eskwelahan, mayroon lamang 8 computer na 10 taon na ang tanda na pinaghahatian ng 30 estudyante. At bukod pa roon, madalas kong marinig ang mga salitang, "Babae ka, para saan pa ang pagko-coding?" Maria, sigurado ka bang gusto mong magtrabaho sa isang IT company? Kailangan mong mag-aral ng mabuti sa Maynila para doon. Para sa ating mga taga-probinsya, mas mabuti pang mag-exam na lang para sa munisipyo o post office. Hindi rin naiiba ang mga guro ko. Maria, magaling ka sa Filipino at English. Bakit hindi mo subukan ang isang kurso sa ilalim ng HOMS? Nang hapong iyon, dumaan ako sa pampublikong aklata ng bayan. 1 oras lang akong pwedeng gumamit ng computer, ngunit ang 1 oras na iyon ang tanging bintana ako sa mundo. Nag-search ako ng how to learn coding by myself at programming study methods at kinopya ang lahat sa aking kwaderno. Oras na, tapos na ang student session. Marami pang naghihintay, sabi ng librarian. Dali-dali kong isinara ang aking notebook. Huli na rin ako sa huling biyahe ng tricycle, kaya nilakad ko ang 1 oras pa uwi habang umuulan. Maria, apo, basang-basa ka ng ulan. Halika, naglaga si Lola ng kamote. Sinalubong ako ng aking lola nang makarating ako sa bahay. Ngunit sa likod ng kanyang ngiti, tila mas lumalim ang mga kulubot sa kanyang mukha. Isang senyales na mahina na naman ang ani ngayong taon. Habang kumakain kami ng nilagang kamote sa aming mahabang lamesang gawa sa kawayan, hindi ko na naman nasabi ang gusto kong sabihin. Na gusto kong magkolehiyo, na gusto kong makita ang mundo sa labas ng aming barangay. Ipinagbibili na ni Lola ang ani naming palay para lang makapag-aral ako, paano ko pa sasabihin ang mas malaki kong pangarap. Lola, hindi na po siguro ako mag-aaral sa kolehiyo. Magtatrabaho na lang po ako para hindi na kayo mahirapan. Ngumiti ang lola ko at hinaplos ang aking buhok. Apo, gusto ni Lola na gawin mo ang lahat ng gusto mo. Kung masaya ka, masaya na rin si Lola. Nang gabing iyon, habang palihim kong binabasa ang isang libro tungkol sa programming sa ilalim ng ilaw ng bombilya, may isang bagay sa labas ng bintana ang nakakuha ng aking pansin. Huminto na ang ulan, at ang liwanag ng buwan ay tumatama sa basang tambakan ng basura sa dulo ng aming barangay, at doon may isang bagay na kumikinang. Tila tinatawag ako ng tadhana. Hinila ako ng aking kuryosidad. 2:00 ng madaling araw, patay na ang lahat ng ilaw sa bahay. Nang marinig ko na ang hilik ng aking lola, dahan-dahan kong binuksan ang pinto. Upang hindi maputikan ang aking mga paa, nagsaut ako ng bota, kumuha ng flashlight, at nagtungo sa junk shop sa dulo ng aming barangay. Sa ilalim ng liwanag ng buwan, ang kumikinang na bagay ay isang laptop. Ang silver na case nito,
na halatang mamahalin noon ay may basag at yupi sa isang gilid at ang screen ay may lamat din. Siguro ay itinapon ito ng mga taga-Maynila na bumili ng bago. Sayang naman kung itatapon lang ito. Bulong ko sa sarili. Maingat kong pinulot ang laptop. Mabigat ito at basa pa sa ulan, ngunit hindi iyon mahalaga. Sa wakas, hawak-hawak ko na ang isang computer. Nang ilawan ko ito ng flashlight, nakita ko ang tatak na Dell XPS, isang mamahaling modelo. Hindi ko pa nakikita ang ganitong modelo sa aming computer lab. Sana gumana. Niyakap ko ang laptop at umuwi. Itinago ito sa isang sulok ng aking kwarto. Kinabukasan, pagkatapos kong ipaghanda ng almusal si Lola at maghugas ng pinggan, nagkunwari akong naghahanda para sa eskwela at isinilid ang laptop sa aking bag. Maria, hindi na uulan ngayon. Huwag ka nang magdala ng payong, sabi ni Lola. Opo, Lola. Alis na po ako. Ngunit hindi ako pumasok sa eskwela ng araw na iyon. Iyon ang unang beses na umabsent ako ng walang paalam. Sa halip, sumakay ako ng bus papuntang bayan at naghanap ng isang lumang electronics repair shop. May isang matandang lalaki doon na nag-aayos ng sirang radyo. Mang Lito, pwede po bang ayusin ito? Inabot ko ang laptop. Tiningnan niya ako sa ibabaw ng kanyang salamin. Neng, saan mo nakuha to? Mahal to ah. Napulot ko po sa junk shop. Itinapon na po. Matagal niyang sinuri ang laptop bago umiling. Mukhang buo pa ang motherboard, pero basag ang screen at sira na ang battery. Aabutin ka ng mahigit 5,000 para ipaayos. May ganyan ka bang pera? Nanlumo ako. Wala akong ganoong kalaking pera. Halos hindi nga namin mapagkasya ang pambili ng gamot ni Lola. Pwede po bang bilhin ko na lang ang mga piyesa? Ako na po ang susubok na mag-ayos. Nagulat si Mang Lito. Neng, marunong ka bang mag-ayos ng computer? Hindi po, pero pwede naman po akong matuto. Pwede ko pong hanapin sa internet. Matapos ang mahabang pag-aalinlangan, bumuntong hininga si Mang Lito at kumuha ng isang kahon mula sa ilalim ng kanyang mesa. Heto, mga piyesang kinuha ko sa mga sirang laptop. Walang screen, pero may mga battery dito at iba pa. Dalhin mo na. Wala na rin namang silbi sa akin yan. Talaga po. Magkano po? Wag na. Pero mangako ka, kapag naayos mo to, ipakita mo sa akin. Gusto kong makita kung paano mo ginawa. Nang araw na iyon, umuwi ako dala-dala ang isang kahon ng mga piyesa. Bumili ako ng isang set ng screwdriver at soldering iron sa hardware at humiram ng librong Basics of Laptop Repair sa aklatan. Pagka-uwi, habang nasa bukid si Lola, sinimulan ko ang pag-aayos sa aking kwarto. Ang unang pagsubok, bigo, kinabit ko ang battery. Pero hindi bumukas. Sa pangalawang pagsubok, nasira ko ang internal memory. Sa pangatlong pagsubok, napaso ako sa soldering iron. Gabi-gabi pagkatapos ng aking homework, palihim kong inaayos ang laptop. Halos 10 gabi akong puyat. At sa wakas, sa 11 gabi, sana gumana ka na. Pinindot ko ang power button. At isang himala ang nangyari. Kahit basag ang screen, umilaw ito ng asul. Kalahati ng screen sa itaas ay basag, ngunit ang ibabang bahagi ay maayos. Narinig ko ang startup sound at lumabas ang login screen ng isang Linux operating system. Gumagana. Gumagana talaga. Muntik na akong sumigaw, ngunit tinakpan ko ang aking bibig para hindi magising si Lola. Ang aking mga daliri ay namumula sa paso at ang ilalim ng aking mga kuko ay maitim, ngunit iyon ang pinakamasayang sandali ng aking buhay. Sa ibabang bahagi ng screen, may mga files na naiwan ng dating may-ari. Isang folder na may pangalang Python Programming ang nakakuha ng aking pansin. Nang buksan ko ito, nakita ko ang mga materyales para sa isang programming class. At may isa pang folder, Machine Learning Basics. Nang gabing iyon, sa saliw ng tunog ng ulan sa aming yero, ginugol ko ang 1 oras, 2 oras, 3 oras na lubog sa mundo ng code. Hindi ako natulog hanggang sa sumikat ang araw, ngunit hindi ako nakaramdam ng pagod. Paano ko maipapaliwanag ang kagalakan nang una kong pinatakbo ang aking unang programa? Para itong pagtuklas ng isang bituin sa gitna ng kadiliman. Isang maliit na ilaw, ngunit ang ilaw na iyon ang magiging gabay sa aking paglalakbay. Kinabukasan, tulad ng ipinangako, ipinakita ko ang laptop kay Mang Lito. Ikaw ang nag-ayos nito? Ang galing mo, Neng. Hindi ko malilimutan ang pagkamangha sa kanyang mga mata. At pagkatapos, binigyan niya ako ng isang mas nakakagulat na alok.
Yung computer dito sa shop ko, laging nagloloko. Pwede mo bang tingnan? Babayaran kita ng 50 pesos kada oras. At doon nagsimula ang aking unang part-time job. Tuwing weekend, nagtatrabaho ako sa shop ni Mang Lito, nag-aayos ng mga computer. Ang perang kinikita ko, ipinambibili ko ng mas magandang piyesa para sa aking laptop. Ang basag na screen ay dinikitan ko ng tape at unti-unti kong pinapalitan ang mga luma nitong piyesa. Isang laptop na pinulot sa junk shop ang nagsimulang magbago sa buhay ng isang dalagang taga-probinsya. Ngayon, mayroon na akong layunin. Kung ang isang laptop na madaling bilhin ng iba ay nagbago ng aking mundo, hindi kaya ako rin makakalikha ng isang bagay na magbabago sa mundo ng iba at alam ko na kung ano ang gusto kong likhain. Sa likod bahay namin, may isang lumang bodega. Sa tagulan, ginagamit ito ni Lola para itago ang mga inaning gulay, ngunit sa tag-araw, halos hindi ito nagagamit. Ginawa ko itong aking sikretong laboratorio. Naglagay ako ng isang lumang mesa at isang generator na gawa sa dinamo ng bisikleta. Gagamitin ko ito kapag nawalan ng kuryente o kapag kailangan kong mag-aral ng palihim kay Lola. Maria, apo, namumutla ka. Nakakatulog ka ba ng maayos sa gabi? Tanong ni Lola. Ngumiti lang ako. Opo, Lola. Medyo pagod lang po sa pag-aaral para sa exam. Ang totoo, 3 oras lang ang tulog ko araw-araw para mag-aral ng coding. Pagka-uwi galing eskwela, tutulungan ko si Lola sa bukid, maghahapunan, gagawa ng homework, at kapag tulog na si Lola, dahan-dahan akong pupunta sa bodega. Minsan, tumutulo ang bubong kapag umuulan, at sa gabi, kinakagat ako ng mga lamok. Ngunit walang makakapigil sa akin. Sinimulan ko sa Python tutorials na nakasave sa laptop at sumisid ako ng malalim sa mundo ng pag-aaral. Sa simula, nahirapan akong intindihin ang mga materyales na nasa Ingles. Mayroon akong English-Filipino dictionary sa tabi ko at isa-isa kong hinahanap ang kahulugan ng mga salita. Ang mga terminong tulad ng variable, function at algorithm ay parang salita ng mga alien sa una. Ang pinakamalaking hamon ay ang internet. Ang internet connection sa aming barangay ay napakabagal at kapag umuulan, nawawala pa ito. At syempre, wala kaming wifi sa bahay. Kaya tuwing weekend, nagbibisikleta ako ng 30 minuto papunta sa internet cafe sa bayan. 50 pesos para sa 2 oras, halos buo ko ng allowance. Ngunit sa loob ng oras na iyon, nagda-download ako ng maraming materyales hanggat kaya ko. Ning, linggo-linggo ka na dito ah. Ano bang pinagkakaabalahan mo? Tanong ng may-ari ng internet cafe. Ngumiti lang ako. Hindi niya siguro maiintindihan kahit ipaliwanag ko. Pauwi, maingat kong inilalagay ang laptop sa basket ng aking bisikleta. Minsan ay nababasa pa ng ulan. Isang beses, biglang bumuhos ang malakas na ulan at muntik nang mabasa ang laptop ngunit binalot ko ito sa aking jacket para protektahan. Umuwi akong basang-basa at nagkasipon at pinagalitan ako ni Lola. Maria, may problema ba? Mukhang pinapabayaan mo na ang sarili mo. Wala po Lola, busy lang po dahil graduating na. Dumarami na ang aking mga kasinungalingan. Ngunit sa mga panahong iyon, hindi ko maipaliwanag kahit kanino ang aking ginagawa. Isang dalagang taga-probinsya na nakatira sa kanyang lola na magsasaka ay nag-aaral mag-program. Tiyak na pagtatawanan lang ako ng lahat. Lumipas ang 6 na buwan. Kabisado ko na ang basic syntax ng Python at marunong na akong gumawa ng simpleng web crawling. Ngunit habang lumalalim ang aking kaalaman, kailangan ko na ng mas malakas na computing power. Lalo na nang simulan kong pag-aralan ng machine learning, hinarap ko ang isang bagong problema. This algorithm requires a minimum of 8 GB RAM to run. Ang aking laptop ay napakababa ng specs. Wala akong pera para mag-upgrade at lalong wala akong pambili ng mas magandang computer. At para sanayin ang isang machine learning model, kailangan kong iwanang bukas ang computer ng ilang oras na problema rin dahil sa kuryente. At doon, isang makabagong ideya ang pumasok sa aking isip. Kailangan ko ba talaga ng high-performance equipment? Hindi kaya ako makagawa ng isang algorithm na epektibo kahit sa low-power na settings? Ito ang simula ng aking pananaliksik. Binasa ko ang mga academic papers na na-download ko mula sa internet cafe at natuklasan ko ang inefficiency ng mga umiiral na algorithm. Karamihan ay dinisenyo sa ilalim ng assumption na sapat ang computing power at hindi isinasaalang-alang ang mga low-power environment. Kaya nagsimula akong bumuo ng sarili kong paraan.
Tulad ng pagluluto ni Lola ng ginataan, tinitipid ko ang mga sangkap at ginagamit ang mga ito ng mahusay. Inilapat ko ang prinsipyong iyon sa aking algorithm. Hiniwa ko ang data sa mas maliliit na bahagi para iproseso at tinanggal ko ang mga hindi kinakailangang kalkulasyon. Isang araw, habang pinapaandar ang aking bicycle generator para i-charge ang laptop, isa pang ideya ang sumagi sa akin. Tulad ng hindi pantay na bilis ng pagpadyak ko, kailangan ko ng isang algorithm na gumagana ng matatag kahit na hindi stable ang supply ng kuryente. At doon ko sinimulang buuin ang Variable Power Adaptive Algorithm. Isang sistema na kayang magpatuloy sa pagkalkula kahit hindi stable ang kuryente at hindi mawawala ang mahahalagang data kahit biglang mamatay ang power. Siyempre, maraming beses akong nabigo. Isang beses nag-overheat ang laptop habang sinasanay ko ang isang model at namatay ito at nawala ang 3 araw kong trabaho. Kaya gumawa rin ako ng isang programa na automatikong nagbe-backup sa isang USB drive kada 5 minuto. Isang hapon, habang papalubog ang araw, napansin ni Lola na pauwi galing sa bukid ang ilaw na nagmumula sa bodega. Maria, apo, anong ginagawa mo dyan? Pagpasok ni Lola, nakita niya akong nagpadyak ng bicycle generator habang nagko-code. Nahuli na ako. Ipinaliwanag ko ang lahat sa kanya. Ang pagpulot ko ng laptop sa junk shop, ang palihim kong pag-aaral ng coding, at ang aking mga pangarap. Matagal akong tinitigan ni Lola ng walang imik. At bigla, pinunasan niya ang kanyang mga luha. Apo, pasensya ka na at hindi ka natulungan ni Lola. Hindi po, Lola. Ako po ang dapat humingi ng tawad dahil naglihim ako sa inyo. Niyakap ako ng mahigpit ni Lola. Hindi ko man maintindihan. Yang ginagawa mo, ayaw kong maging hadlang sa'yo. Pero apo, magkakasakit ka niyan kung palagi kang magpupuyat. Mula noon, ipinatawag ni Lola ang electrician ng bayan para magpakabit ng kuryente sa aking bodega. Malaki ang nagastos, ngunit sinabi niyang, para yan sa pangarap mo, at buong puso niya akong sinuportahan. Dahil doon, mas marami na akong oras na naigugugol sa pagko-code. Hindi ko na kailangan ng bicycle generator, ngunit patuloy ko pa rin itong ginamit dahil ito ang naging inspirasyon para sa aking algorithm. Minsan, sadya kong tinatanggal ang saksak at ginagamit lang ang generator para subukan ang aking algorithm. Kung gumagana ang laptop ko sa ganitong hindi matatag na kapaligiran, makakatulong din ito sa mga taong nasa lugar na walang sapat na internet at kuryente sa buong mundo. Ang aking layunin ay lumawak mula sa simpleng pag-aaral ng programming patungo sa pagbuo ng teknolohiya na makakatulong sa mga taong katulad ko. Isang araw, sa bulletin board ng Aklatan, nakita ko ang poster para sa isang Regional Science and Technology Fair. Ang tema ay Solving Local Problems with Digital Innovation. Ang premyo ay 25,000. Malaking pera iyon para sa akin. Ito na ang pagkakataon kong subukan ang aking algorithm. Sinimulan ko ang paghahanda ng gabing iyon. Binuo ko ang ideya ng isang early detection system para sa mga sakit ng pananim, isa sa mga pinakamalaking problema sa aming barangay. Isang app kung saan kukuhanan mo ng litrato ang dahon ng halaman gamit ang cellphone camera at susuriin nito ang sakit at magbibigay ng basic diagnosis kahit walang internet. Nagtrabaho ako ng walang tigil sa aking bodega. Ang app na ito, na pinapatakbo ng aking low-power optimized algorithm, ay gumagamit ng kaunting battery ng smartphone habang pinapanatili ang mataas na katumpakan. Isang linggo bago ang kompetisyon, pumasok si Lola sa bodega. Inabot niya sa akin ang isang lumang sobre. Pagbukas ko, may lamang 5,000. Lola, ano po ito? Ipinagbili ko ang ilan sa ating mga alagang manok. Kailangan mong bumili ng damit para sa kompetisyon at iba pang kailangan mo. Bigla akong napaiyak. Hinawakan ko ng mahigpit ang kulubot na kamay ni Lola at nangako. Mananalo po ako, Lola. Gagawin kong mas sikat ang pangalan ninyo kaysa sa pangalan ko. Kahit 2 oras lang ang tulog ko araw-araw para maghanda, punong-puno ako ng enerhiya. Dahil ang aking code, ang aking algorithm, ang aking solusyon na nabuo mula sa kahirapan ay malapit nang makita ng mundo. Hindi na ako nag-iisa. Ang suporta ni Lola, ang mga turo ni Mang Lito, at ang laptop na pinulot ko sa junk shop ay kasama ko. Bawat linya ng code na isinulat ko ay naglalaman ng kanilang mga kwento. Ang malungkot na pag-aaral ng isang dalagang taga-probinsya ay malapit nang magbunga. Sa araw ng kompetisyon,
Suot ang puting blusa at itim na palda na pinlansya ni Lola, nagtungo ako sa Municipal Cultural Center. Ang luma kong laptop ay maingat na binalot sa tela at inilagay sa aking bag kasama ang baon na adobong inihanda ni Lola. Hinatid ako ni Lola sa sakayan ng tricycle. Maria, apo, huwag kang kabahan. Maging matatag ka. Kahit hindi ka manalo, okay lang. Ginawa mo na ang lahat. Opo, Lola, ingat po kayo. Kumaway ako kay Lola habang paalis ang tricycle. Ngunit ang totoo, kumakabog ang dibdib ko. Wala pang ibang nakakakita sa aking coding. Natatakot ako kung ano ang magiging tingin ng iba sa aking ginawa. Pagdating ko sa Cultural Center, marami ng kalahok ang nandoon. Karamihan ay mga estudyante mula sa mga syudad at ang ilan ay mukhang mga estudyante sa kolehiyo. Lahat sila ay may mga bagong laptop at tablet. Saan po ang registration? Tanong ko sa information desk. Ibinigay ko ang aking pangalan at tumanggap ng isang name tag, booth number 18. Isang maliit na mesa sa sulok, ngunit para sa akin, iyon ay isang malaking karangalan. Inilabas ko ang aking laptop na may tape sa screen at ikinonekta ang aking DIY battery pack. Nakita kong pinagtitinginan at pinagtatawanan ng ilang kalahok ang aking laptop. May narinig pa akong nagsabi, "Ano yan? Galing sa museum?" Ngunit hindi ko sila pinansin. Ang mahalaga ay hindi ang itsura ng laptop, kundi ang code na nasa loob nito. Nagsimulang umikot ang mga hurado para suriin ang mga proyekto. 5 hurado, isang propesor mula sa isang kalapit na universidad, isang executive mula sa isang IT company, at isang eksperto sa agrikultura. Habang pinapanood ko silang suriin ang booth sa tabi ko, lalong bumilis ang tibok ng puso ko. Maganda ang market potential ng app na ito. Pag-isipan ninyong kumuha ng venture capital, impressive ang accuracy ng deep learning model na ito. Sa wakas, turn ko na. 5 hurado ang tumayo sa harap ko at isa sa kanila ang unang nagtanong. "Miss, please introduce yourself, your school, and your project." "Magandang umaga po. Ako po si Maria Santos, isang grade 12 student mula sa San Isidro National High School. Ang proyekto ko po ay isang low-power optimized crop disease diagnosis system." Bahagyang nagbago ang ekspresyon ng mga hurado. Inayos ng isa ang kanyang salamin at tiningnan ang luma kong laptop. "Interesting topic. Paano ito gumagana?" Huminga ako ng malalim at nagsimulang magpaliwanag. Nanginginig ang boses ko sa simula, ngunit nang simulan kong pag-usapan ang aking code at algorithm, lumakas ang aking loob. Ang sistema ko po ay may 3 pangunahing katangian. Una, gumagana ito kahit sa low-power environment. Pangalawa, kahit walang internet, gumagana pa rin ang mga basic functions nito. At pangatlo, gamit lang ang ordinaryong smartphone camera, kaya nitong tukuyin ang mga pangunahing sakit ng halaman na may 90% accuracy. Para sa demonstration, kinuha ko ang dahon ng pechay na dala ko at itinutok ang camera. Agad nagsimula ang analysis. Sa loob ng 3 segundo, lumabas ang resulta. Diagnosis. Result, downy mildew. Probability, 94%. Recommended action. Remove infected leaves and apply copper-based fungicide. Itinaas ng isang hurado ang kanyang kilay. Impressive. Sa ganitong bilis at accuracy, para kang gumagamit ng server-grade hardware. Paano ito posible sa laptop na yan? Ang algorithm na binuo ko po ay nagmi-minimize ng calculations sa pamamagitan ng pag-compress ng data at pagsasagawa lamang ng mga kinakailangang operasyon. Ang mga conventional models ay sinusuri ang bawat pixel, pero ang model ko po ay nagfo-focus lang sa mga lugar kung saan malamang na lumitaw ang sintomas ng sakit para makatipid ng resources. Ang hurado na mukhang IT executive ay nagtanong, "Interesting, paano mo naisip ang ganyang approach?" Nag-alinlangan ako saglit, ngunit nagpasya akong maging tapat. Sa totoo po, sobrang luma na po kasi ng laptop ko kaya hindi nito kayang patakbuhin ang mga ordinaryong AI model. Kaya naghanap po ako ng paraan para mapagana ito. Magsasaka po ang pamilya ko at madalas po kaming nawawalan ng kuryente at hindi stable ang internet kaya kailangan ko pong gumawa ng isang sistemang gagana sa ganoong kapaligiran. Nagkatinginan ang mga hurado. Lumapit ang eksperto sa agrikultura at tiningnan ng malapitan ang aking laptop. "May tape ang laptop mo." "Opo. Basag po kasi ang screen kaya dinikitan ko. Pinulot ko lang po kasi ito sa junk shop." Biglang tumahimik ang buong booth.
Isa sa mga hurado ang nagtanong na parang hindi makapaniwala. Teka, sinasabi mo bang binuo mo ang proyektong ito gamit ang isang laptop na pinulot sa junk shop? Opo, 6 na buwan na po ang nakalipas nang makita ko ito. Patay na po ang battery kaya gumamit ako ng bicycle generator para i-charge habang nagko-code. Ang kanilang ekspresyon ay nagbago mula sa pagkamangha patungo sa pagdududa. Inayos ng isang hurado ang kanyang lalamunan. Maria, maging tapat ka. Ikaw lang ba talaga ang sumulat ng code na ito? Wala bang tumulong sa iyo? O hindi mo ba ito kinuha mula sa isang existing project? Pakiramdam ko ay bumagsak ang aking puso. Ang aking katapatan ay pinagdududahan. Hindi po. Ako po ang sumulat ng lahat. Nag-aral po ako mag-isa gamit ang mga libro sa aklatan at mga materyales mula sa internet. Tumango ang IT executive. Kung gayon, maaari mo bang ipaliwanag ang code na ito? Lalo na itong bahagi na ito, paano gumagana ang memory optimization algorithm mo? Iniharap niya sa akin ang laptop. Sa screen ay nakasulat ang code na pinagpuyatan ko ng ilang gabi. Huminga ako ng malalim at nagsimulang magpaliwanag. Ang bahagi pong ito ay ang algorithm na ginagamit sa pag-analyze ng images. Ang mga normal na model po ay inilalagay ang lahat ng data sa memory, pero ang model ko po ay hinahati ang data sa maliliit na bahagi at pinoproseso ito ng sunod-sunod. Para po itong si Lola, kapag nagluluto ng ginataan, hindi niya inilalagay lahat sa isang malaking kaldero, kundi hinahati niya sa maliliit na mangkok para masigurong pantay ang pagkalat ng gata. Nagliwanag ang mga mata ng eksperto sa agrikultura. Nagpatuloy siya sa mga tanong. Sinasabi mong gumagana ito kahit walang internet. Gaano kalaki ang database nito? Kasama ba ang lahat ng sakit ng halaman? Sa ngayon po, 10 klase lang ng halaman na karaniwang itinatanim sa aming rehiyon at ang 30 pangunahing sakit nito ang kaya niyang i-diagnose. Pero kapag may internet, kumokonekta po ito sa isang cloud database para mas marami pang sakit ang ma-diagnose at ma-update ang model gamit ang bagong data. Mahigit 30 minuto nagtanong ang mga hurado. Ang kanilang mga mukha na nooy puno ng pagdududa ay unti-unting naging seryoso. At sa huli, nakita ko ang respeto sa kanilang mga mata. Very impressive project, Maria. Lalo na't nagawa mo ito sa kabila ng limitadong resources. Nang umalis ang mga hurado, napaupo ako sa upuan na wala lahat ng kaba. Ang mga kalahok sa kalapit na booth ay nagsimulang tumingin sa akin ng may kuryosidad. Wow, ang galing mo. 30 minuto sila sa booth mo. Sa amin, wala pang 5 minuto, sabi ng isang lalaking estudyante mula sa katabing booth. Galing daw siya sa isang science high school sa Maynila. Salamat. Ang ganda rin ng proyekto ninyo. Totoo bang pinulot mo lang sa junk shop yung laptop mo? Oo. Sira ang kalahati, pero okay pa naman. Tiningnan niya ako ng may pagkamangha. Wow, hindi ko kayang isipin yan. Kapag nasira ang laptop ko, bibili na lang ako ng bago. Sa oras ng tanghalian, lumapit sa akin ang ilang kalahok. Noong una, tungkol sa laptop ang tanong nila, pero di nagtagal, tungkol na sa aking algorithm at code. Karamihan sa kanila ay nag-aaral sa mga coding academies o may gabay ng mga propesor sa universidad. Paano mo nagawang buuin ang ganyang algorithm ng mag-isa? Henyo ka ba? Umiling ako sa hiya. Hindi ako henyo. Ginawa ko lang to dahil kailangan. Wala akong mamahaling gamit, kaya kailangan kong humanap ng solusyon. 3:00 ng hapon, nagsimula na ang awarding ceremony. Lahat ng kalahok ay nagtipon sa auditorium at umupo ako sa pinakalikod. Sa totoo lang, hindi ako umaasa ng premyo. Masaya na ako na nakausap ko ang maraming tao at nakilala nila ang aking proyekto. Consolation Prize, Kim Min John, from Manila Science High School for his smart traffic system. Nagpalakpakan ng mga tao habang umakyat sa stage ang estudyante at in-announce ang susunod na mananalo. 3rd place, Isabel Reyes from Cebu International School for her AR language learning system. Sumunod ang anunsyo ng grand prize. Nagsimulang tumibok ng mabilis ang aking puso. And the grand prize for this year's competition goes to... Binuksan ng host ang sobre at bahagyang nagulat. From San Isidro National High School. Maria Santos for her low-power optimized crop disease diagnosis system. Napatulala ako. Pangalan ko ba yon?
Narinig ko ang palakpakan at may tumapik sa aking balikat. Maria, tinawag ang pangalan mo. Akyat na. Nanginginig ang mga binti ko habang paakyat sa stage. Tinanggap ko ang tropeo, sertipiko at ang premyong Gali Andenti 5,000. Inabot sa akin ng host ang mikropono. Maria, a few words please. Nanigas ang buong katawan ko sa harap ng mikropono. Ngunit nang may sumigaw ng Go Maria mula sa audience, nagkaroon ako ng lakas ng loob. Gusto ko pong ialay ang karangalang ito sa aking lola na laging naniniwala sa akin. At gusto ko pong sabihin na minsan, ang mga kahirapan sa buhay ang nagiging dahilan para makahanap tayo ng mga bagong solusyon. Salamat po. Maikli lang ang sinabi ko, ngunit umalingaw-ngaw ang malakas na palakpakan sa buong auditorium. Pagkatapos ng seremonya, isang reporter mula sa local na dyaryo ang humingi ng interview. Dalagang magsasaka. Gumawa ng IT innovation. Gamit ang laptop mula sa basura ang naging headline sa front page kinabukasan. Sa bus pa uwi, habang nakatingin sa labas, naisip ko, nagsisimula nang magbago ang buhay ko. Ngunit ito ay simula pa lamang, hindi ang katapusan. Malayo pa ang lalakbayin ko. Pagdating ko sa aming barangay, naghihintay si Lola sa sakayan ng tricycle. Tumakbo ako palapit sa kanya at ipinakita ang tropeo. Lola, nanalo po ako ng grand prize. Tumulo ang luha sa mga mata ni Lola. Nagawa ng apo ko. Nang gabing iyon, dumalaw ang aming barangay captain. Nabalitaan daw niya at gusto niya akong batiin. Maria, ang galing-galing mo. Isang malaking karangalan para sa ating barangay. Humanga ang kapitan sa aking kwento at nagbigay siya ng isang mahalagang alok. Maria, may bakanteng kwarto sa barangay hall. Doon mo na lang ipagpatuloy ang research mo. May luma kaming computer doon at mas mabilis ang internet. Nagliwanag ang aking mga mata. Mas maganda iyon kaysa sa bodega. Talaga po? Maraming salamat po, Kapitan. Mula noon, sa maliit na kwarto sa barangay hall ako nagpatuloy mag-code. Nagbago rin ang pakikitungo ng mga guro ko. Ipinatawag ako ng aming computer teacher at ipinahiram sa akin ang mga libro tungkol sa programming. Nag-alok din ang aming guidance counselor na gagawa niya ako ng recommendation letter para sa kolehiyo. Hindi namin alam na may ganyang kang talento, Maria. Pasensya ka na. Ngumiti lang ako sa sinabi ng computer teacher. Okay lang po, sir. Kahit po ako, hindi ko alam na kaya ko palang gawin ito. Ang artikulo sa dyaryo ay kumalat sa mas malalaking media outlets. Nailathala ito sa provincial newspaper at na-feature sa isang agriculture magazine. May mga agricultural companies na ring nagpakita ng interes sa aking app. Isang maliit na tagumpay, ngunit para sa akin, isa itong malaking pagbabago sa aking buhay. Habang tinitingnan ko ang tape sa screen ng aking laptop, naisip ko, ang pag-aayos sa sirang gamit na ito ay hindi lang basta pag-aayos. Ito ang unang hakbang patungo sa aking kinabukasan. At isang mas malaking pangarap ang nagsimulang tumubo sa aking puso. Gusto kong lumikha ng teknolohiya na magagamit sa mga lugar na kulang sa resources sa buong mundo. Gusto kong gumawa ng innovation na makakatulong sa mga taong dumaranas ng hirap na dinanas ko. Handa na akong humarap sa mas malaking mundo. Ang maliit na kwarto sa barangay hall ang naging bintana ako sa paglawak ng aking mundo. Sa umaga, pumapasok ako sa eskwela. Sa hapon, tinutulungan ko si Lola sa bukid. At sa gabi, dito ako lumulubog sa mundo ng coding. Ang premyong GORD 25,000 ay ipinampalit ko ng screen ng laptop at nag-upgrade din ako ng memory. Hindi ko na kailangan ng tape, ngunit nag-iwan ako ng isang maliit na piraso para hindi ko makalimutan kung saan ako nagsimula. Dahil sa artikulo, ilang agricultural tech companies ang tumawag. Gusto nilang subukan ang aking app sa mga tunay na sakahan. Sa tulong ng aking mga guro, tuwing weekend ay bumibisita ako sa mga kalapit na bukid para i-test at improve ang app. Ang feedback mula sa mga tunay na gumagamit ang lalong nagpatibay sa aking programa. Maria, dahil sa app mo, kalahati ng tanim naming pechay ay naligtas. Maraming salamat. Naging mainit ang aking puso sa sinabi ng isang magsasaka. Ang katotohanang nakakatulong ang aking code sa iba, ang pinakamalaking gantimpala para sa akin. Lumipas ang ilang buwan. Kahit graduating na ako, mas marami akong oras na ginugol sa pag-develop ng app kaysa sa paghahanda sa kolehiyo. Nag-alala ang mga guro ko, ngunit desidido na ako sa aking landas.
Isang gabi, sumali ako sa isang online forum para sa agricultural technology at nag-post tungkol sa aking proyekto. Ang gusto ko lang ay humingi ng payo sa ibang developers, ngunit kinaumagahan, nag-viral ang aking post. This isn't just an app. It's an innovation that could change agriculture in developing countries. This low-power approach could be a major contribution to the democratization of AI. Isang komento ang partikular na nakakuha ng aking pansin. You should definitely apply for the Stanford Global AI Challenge. Your project is exactly the kind of innovation they're looking for. Stanford Global AI Challenge, isang international competition na ino-organize ng isang world-class university, isang entabladong hindi ko man lang pinangarap. Nang isearch ko ito, nalaman kong libo-libo ang sumasali mula sa buong mundo taon-taon. Ang tema ngayong taon, AI Solutions for a Sustainable Future. Bumilis ang tibok ng puso ko. Sakto ang aking proyekto sa tema, ngunit agad ding pumasok sa isip ko ang mga problema. Una, ang registration fee ay 500,000 annual salary, stock options, and your own research team. Can you start immediately? Mas mataas pa ang alok ng Google at hiniling ng Facebook na pamunuan ko ang isang special project para sa developing countries. Maging ang isang sikat na venture capital sa Silicon Valley ay nag-alok ng 10 million investment kung magsisimula ako ng sarili kong kumpanya. Sa loob ng isang linggo, tuluyang nagbago ang aking buhay. Maging ang presidente ng Pilipinas ay tumawag para batiin ako at inanyayahan ako ng UN na magbigay ng talumpati tungkol sa sustainable development. Sa gitna ng lahat ng atensyon at mga alok, bigla akong nalito. Ang mga magagarang alok sa Silicon Valley, ang scholarship sa MIT, ang pagkakataong magtayo ng kumpanya alin ang pipiliin ko? Nang gabing iyon, habang nakatingin sa mga ilaw ng San Francisco, nag-isip ako. Biglang pumasok sa isip ko ang maliit na eskwelahan sa aming barangay, ang classroom na walang computer, at si Lola na nagbigay sa akin ng lakas ng loob para mangarap. Lahat ng alok ay kaakit-akit, ngunit may mas malaki akong pangarap. Ang bigyan ng pagkakataon ang mga batang katulad ko. Iyon ang tunay kong gustong gawin sa isang interview sa CNN. Unang beses kong ibinahagi ang aking pangarap. I believe success is not about how high you climb, but how many people you bring with you. I want to go back to my hometown and build a coding school for children in rural areas. Pagkatapos i-broadcast ang interview, mas nakakagulat na mga bagay ang nangyari. Daan-daang mensahe ng suporta ang dumating mula sa iba't ibang bansa. Nangako ang Google ng 10 million grant para sa aking Rural Tech Education Project. Maging ang Bill Melinda Gates Foundation ay tumawag. Ang aking paglalakbay na nagsimula sa isang itinapong laptop ay naging isang malaking alon ng pagbabago na bumabalik sa akin. At nagpasya akong dalhin ang along ito sa maliit na barangay kung saan ako lumaki. Sa gitna ng napakaraming alok at posibilidad, kailangan ko nang magdesisyon, ilang araw na akong halos hindi makatulog. Sa harap ng isang mahalagang pagpili, patuloy akong nag-isip. Sa huling araw, habang naghahanda para sa press conference sa San Francisco, huminga ako ng malalim sa harap ng salamin. Ngayon, ipapaalam ko sa mundo ang aking desisyon. Maria, Apo, anuman ang maging desisyon mo, susuportahan ka ni Lola. Ang mga salita ni Lola kagabi ay umalingaw-ngaw sa aking puso. Palagi siyang nasa panig ko. Nang isipin ko ang pagmamahal niya, nang ibenta niya ang aming lupa para sa aking pamasahe, naluha ako. Mabigat ang aking mga hakbang papunta sa conference room ng hotel. Puno na ito ng mga reporters mula sa iba't ibang bansa. Walang tigil ang flash ng mga camera. Pag-akyat ko sa entablado, kumabog ang aking dibdib. Ngunit hindi na ako ang nanginginig na dalagang taga-probinsya. Isa na akong taong handang pumili ng sarili kong landas. Magandang umaga po. Ako po si Maria Santos. Sa nakalipas na linggo, nakatanggap po ako ng mga kamangha-manghang alok. Lahat po ay isang karangalan at hindi madaling tanggihan. Pagkatapos ng sandaling katahimikan, in-announce ko ang aking desisyon. Nagpasya po akong tanggapin ang full scholarship mula sa MIT. Nagmamadaling nagsulat ang mga reporters. Ang ilan ay tumango na parang inaasahan na nila ito. Ngunit hindi lang po ako mag-aaral sa pakikipagtulungan sa Google. Itatatag ko po ang Global Rural Coding Initiative at tuwing bakasyon, uuwi po ako sa Pilipinas para magturo ng coding sa mga bata sa aming barangay at sa mga kalapit na lugar. Nagkaroon ng bulungan.
Maraming reporters ang nagkatinginan. Makikipagtulungan din po ako sa Tesla sa pamamagitan ng isang summer internship program para magkaroon ng practical experience sa low-power computing. Gusto ko pong pagsabayin ang pag-aaral, practical experience, at ang pagtulong sa kapwa. Sunod-sunod ang mga tanong. Unang nagtanong ang isang reporter mula sa CNN. Why did you choose academics over an immediate high-paying job? Marami pa po akong dapat matutunan. Ang edukasyon sa MIT ay magbibigay sa akin ng kaalaman at network para makagawa ng mas malaking impact. Ang pera po ay kikitain din, ngunit ang pagkakataong mag-aral sa pinakamagaling na universidad sa mundo ay maaaring hindi na maulit. Sumunod ang tanong mula sa BBC. It's amazing that you made such a balanced decision at your young age. What influenced you? Nag-isip ako sandali. Natutunan ko po ito sa aking lola. Kahit po siya ay nagtatrabaho lang sa bukid, palagi po siyang handang tumulong sa aming mga kapitbahay. Natutunan ko po sa kanya ang halaga ng isang balansing buhay. At ang pagkakatuklas ko sa laptop sa junk shop ay nagturo rin sa akin. Ang mga pinakamahahalagang bagay ay matatagpuan sa mga hindi inaasahang lugar. Nagtanong ang isang Pilipinong reporter. Specifically, what are your plans for the rural areas in the Philippines? Una po, magdaraos ako ng isang coding camp sa aming barangay. Pangalawa, makikipagtulungan po ako sa Department of Education para bumuo ng isang coding curriculum para sa mga rural schools. At panghuli, magre-research po ako ng mga special teaching methods para sa mga batang kulang sa resources. Pagkatapos ng press conference, lumapit sa akin ang presidente ng MIT. Maria, I am impressed by your vision. MIT will fully support your Global Rural Coding Initiative. We can link it with our university's programs for developing countries to create a bigger impact. Lumapit din ang representative ng Google, C. Org. We have decided to fund your initiative with $3 million over the next 3 years. We need young people with your vision. Nakakagulat, nandun din si Elon Musk. Lumapit siya sa akin at ngumiti, a wise choice. Education is always a good investment. We'll be waiting for you in our internship program. And remember, the doors of Tesla are always open for you. Nang gabing iyon, tinawagan ko si Lola. Lola, sa MIT po ako mag-aaral, pero wag po kayong mag-alala, uuwi po ako tuwing bakasyon. Magtatayo po ako ng classroom para sa mga bata. Nanginginig ang boses ni Lola. Maria, apo, anuman ang desisyon mo, mahal ka ni Lola. Pero, ano ba yung MIT? Ngumiti ako. Ang pinakamagaling na universidad po sa buong mundo, Lola. Doon po ako matututo ng mas marami para mas marami pa akong matulungan. Ganun ba? Hindi ako makapaniwala na ang apo ko ay mag-aaral sa ganyang kalaking universidad. E paano ang tuition? Huwag po kayong mag-alala, Lola. Full scholarship po. At tutulungan din po ako ng isang kumpanyang tinatawag na Google. Google? Anong kumpanya yan? Yung ginagamit po sa pag-search sa internet, Lola. Nako, pag-uwi ko po, tuturuan ko kayong gumamit ng smartphone. Pagkatapos ng tawag, tiningnan ko ang mga ilaw ng San Francisco. Isang hinaharap na hindi ko man lang naisip ilang linggo na ang nakalipas ay nasa harap ko na. Halo-halong kaba at excitement. Kinabukasan, habang nasa eroplano pabalik ng Pilipinas, lalong tumatag ang aking desisyon na maging tulay sa pagitan ng aking bayan at ng buong mundo. Ang aking desisyon ay hindi lang para sa aking sarili, kundi para magbahagi ng pagkakataon sa iba. Pagdating ko sa bahay, sinalubong ako ng mga taga-barangay na may tarpaulin. Welcome home, our pride. Maria Santos. Naghanda ang kapitan ng isang maliit na salo-salo sa barangay hall at lahat sila ay ipinagmamalaki ako. Doon, unang beses kong in-announce ang aking plano para sa coding camp. Ngayong summer po, gusto kong magdaos ng isang 2-week coding camp dito sa barangay hall. Libre po ito para sa mga bata. Nagdonate po ang Google ng fancy laptops. Nagningning ang mga mata ng mga tao, lalo na ang mga magulang. Pwede rin po bang maging katulad ni Maria ang mga anak namin? Pwede po bang sumali kahit walang computer? Opo. Lahat po ng gamit ay ipo-provide. Ang mahalaga po ay ang kuryosidad at interes ng mga bata. Nagsimula na ang paghahanda. Nagtayo kami ng isang maliit na computer room sa barangay hall at pinaganda ang internet connection. Dumating ang mga laptop mula sa Google at ang mga educational materials mula sa MIT.
Sa unang araw ng camp, 20 bata ang dumating. Nakakagulat, kalahati sa kanila ay babae. Sila ang mga batang dati sinasabihang, babae ka, para saan pa ang coding? Mga bata, lumaki ako dito sa barangay natin at maraming limitasyon ang hinarap ko. Ngunit ang mga limitasyong iyon ang nagtulak sa akin na humanap ng sarili kong malikhaing solusyon. Kayo rin, mahahanap ninyo ang paraan para malampasan ang inyong mga limitasyon. Ang unang klase ay walang computer. Gamit ang papel at lapis, ipinaliwanag ko ang basic concepts ng algorithm. Natutunan ng mga bata ang prinsipyo ng coding na parang laro. Sa ikalawang araw, ginamit na namin ang mga laptop. Kumikinang sa kuryosidad ang kanilang mga mata. Marami sa kanila, iyon ang unang beses na gumamit ng sarili nilang laptop. Habang tumatagal ang camp, nagsimula silang gumawa ng mga simpleng app para sa kanilang mga problema. Isang batang babae ang gumawa ng app na nagpapaalala sa kanyang lola na uminom ng gamot. Isa naman ang gumawa ng programa para sa schedule ng pagdidilig sa kanilang sakahan. Sa huling araw, ipinresenta nila ang kanilang mga proyekto sa kanilang mga magulang at mga kapitbahay. Isang batang babae ang partikular na tumatak sa aking isipan. Siya si Ana. Gusto ko pong maging katulad ni Ate Maria at baguhin ang mundo. Ang maliit na app na ito ay simula pa lamang. Pagbalik ni Ate galing MIT, gusto ko pa pong matuto. Sa kanyang mga mata, nakita ko ang aking sarili noon. Puno ng passion, kuryosidad, at pagnanais na baguhin ang mundo. Pagkatapos ng camp, tumawag ang Department of Education. Gusto nilang palawakin ang aking coding camp model sa mga rural schools sa buong bansa. Inanyayahan din ako ng DOST na maging consultant para sa isang scholarship program para sa mga mahihirap na estudyante. Nang patapos na ang summer, habang naghahanda para sa aking pag-alis papuntang MIT, huli kaming naghapunan ni Lola sa aming bakuran sa ilalim ng mga bituin. Maria, Apo, ang ginawa mo para sa mga bata dito ay napakaganda. Sabi ko sa iyo, ang isang taong matagumpay ay hindi lang yung umaangat mag-isa, kundi yung nag-aangat din ng iba. Naluha ako sa sinabi ni Lola. Lola, lahat po ng matututunan ko sa MIT, ibabalik ko po dito. At balang araw, magtatayo po ako ng pinakamagaling na coding school sa buong mundo, dito mismo sa ating barangay. Naniniwala akong magagawa mo yan, Apo. Dahil palagi kang pumipili ng tama. Kinabukasan, habang nasa eroplano papuntang Boston, sigurado na ako sa aking desisyon. Ang tumanggap ng pinakamagaling na edukasyon habang nananatiling konektado sa aking pinagmulan. Ang paghahanap ng balanse sa pagitan ng personal na tagumpay at pagtulong sa kapwa. Iyon ang landas na pinili ko. Habang papalayo ang Pilipinas, naisip ko, ngayon, magiging tulay ako sa dalawang mundo at ibabahagi ko ang pagkakataong natanggap ko sa mas maraming bata. Iyon ang magiging tunay na kahulugan ng aking tagumpay. 5 taon pagkatapos ng aking graduation sa MIT, dumalo ako bilang hurado sa isang World Youth AI Challenge na ginanap sa Maynila. Mga estudyante mula sa iba't ibang bansa ang nagpepresenta ng kanilang mga proyekto. Isang dalagita ang partikular na nakakuha ng aking pansin. Puno ng kumpiyansa, siya ay isang pamilyar na mukha. Si Ana, ngayon ay isang second-year student sa Philippine Science High School. Nakabuo siya ng isang drone-based smart irrigation system para sa mga rural areas at hinangaan ng mga hurado mula sa buong mundo. This system analyzes optimal water supply patterns for crops based on data collected by drones and automatically controls them through a low-power sensor network. It can achieve 20% higher yields with 90% less water. Ang proyekto ni Ana ay hindi lang basta isang student project. Ginagamit na ito sa ilang barangay at pinag-aaralan ng i-adopt sa ibang mga bansa sa Asia. Pagkatapos ng presentasyon, isang hurado ang nagtanong, "Where did you get the inspiration for such an innovative idea?" Tumingin si Ana sa audience, nakita ako, at ngumiti. "My source of inspiration is right there, Miss Maria Santos. She was the one who first taught us coding in our small rural village 10 years ago. She taught herself to code with a laptop she found in a junk shop and used that experience to give us a chance." Nagpalakpakan ang mga tao. Nagpatuloy si Ana. "The most important lesson I learned from Ate Maria is that technology is not just a tool, but a power to change people's lives, and that our limitations can be the driving force for creative solutions. I dedicate this honor to Ate Maria, who gave me the courage to fix a discarded laptop."
Nagbigay ng standing ovation ang audience. Pinigilan ko ang aking luha at tumayo para palakpakan si Ana. Nang araw na iyon, nanalo si Ana ng grand prize at nakatanggap ng research grant offers mula sa 5 bansa. Pagkatapos ng seremonya, tumakbo si Ana at niyakap ako. Ate, nagawa ko. Tulad ng lagi mong sinasabi, kaya rin naming mga taga-probinsya na baguhin ang mundo. I'm so proud of you, Ana. You've gone farther than I ever dreamed. Nang gabing iyon, nag-usap kami ng matagal sa isang coffee shop. Sinabi niyang gusto niyang bumalik sa kanilang barangay para magturo pa ng mga bata. At may plano siyang isang smart village project na pinagsasama ang agrikultura at AI. Tulad mo, ate, gusto ko ring magkaroon ng balanse sa pag-aaral at pagtulong sa aming bayan. Gusto kong ibahagi ang aking natutunan. Naantig ako sa kanyang sinabi. Ang alon ng pagbabago na sinimula ng isang laptop mula sa junk shop ay patuloy na lumalawak. Ngayon, ang alon na iyon ay hindi na lang tungkol sa akin, kundi kay Ana at sa iba pang mga bata. Lalong lalayo at lalakas. Nang gabing iyon, habang pauwi sa hotel, naalala ko ang maulang gabi kung kailan ko unang natagpuan ang laptop. Isang paglalakbay na hindi ko inakala. At ngayon, hindi na ito solo flight. Kasama ko na ang napakaraming bata. Totoo ang sinabi ni Lola. Ang tunay na tagumpay ay hindi ang umangat mag-isa, kundi ang iangat din ng iba. Siguro, ang pinakamalaking regalo na maibibigay ko sa mundo ay hindi ang teknolohiya mismo, kundi ang pagbibigay ng lakas ng loob sa iba na gawing posible ang imposible. Ang alon ng pagbabago na sinimula ng isang laptop mula sa junk shop ay patuloy na lumalawak at ang paglalakbay na iyon ay nagpapatuloy. Kamusta ang kwento? Ang paglalakbay ni Maria Santos na nagsimula sa isang laptop mula sa junk shop ay higit pa sa isang success story. Sa pagharap sa kahirapan at limitadong resources, ginamit niya ang kanyang pagkamalikhain at tiyaga. Naging isang tunay na leader si Maria na ibinabahagi ang kanyang tagumpay sa iba. Paki-like at subscribe po. Ito po ang Pilipinas Wagi.